sa isang kalipunan, kapatiran ganito, ito ay kahalin tulad ng katawan. May iba-ibang function, iba naman yung function ng dibdib, iba ang function ng mata, iba. Kumbaga, may kanya yung tungkulin, katulad ng panahon ng Panginoon Jesucristo, yung buhay pa, si Maria ay nandun nakikinig lamang, pero si Marta nandun nagluluto, abala sa para si Bernie, abala sa tungko. Pero kung wala yon, paano naman mabubuo yung isang araw sa atin? Gaya ng lagi kong sinasabi na sa pamamagitan ng ating yung tayong-ta, alam niyo yun, yung mga Gen Z. Alam niyo yun, yung tayong-ta, ito nga. Pagkakaisa. Pagkakaisa ay nagiging mabuti tayong, patuloy tayong nagiging mabuting halimbawa sa mga nakakakita sa atin. At sa pamamagitan nga ng ating mga mabibiling kilos, pag tayo nasa nakasana, nasa palengke, nasa kung saan mga lugar, sa school, ay iba yung tingin sa atin dahil tayo ay nirespeto at ang respetong yan ang ating inialagaan ay alang-alang sa Diyos. Kaya nang lagi ko sinasabi na hindi pa pautisado, ang ating pagpapakabait ay parang pasahan lang sa Diyos. Gayang nabanggit ng sinusundan ko na tungkol sa asin, ay maliwanag po yung habilin ay sinulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas na ang ating salita ay laging magkalasang asin. Magkalasang asin may magandang kahulugan. Dahil marami namang salita, lalo yung mga gaya ng nasusulat pa rin na mga pagpipiro na hindi nararapat ay wala namang kwenta. Pero yun ang binibili ng sanlibutan, yun ang madaling tanggapin. Kahit nga sa mga content ng social media, pagka mga kapulastugan, ay madali, napakadaming likes, madaming reaksyon. At pagka yung mga makabulong bagay, tulad ng panawagan sa pagtutunay ng dugo, halimbawa, wala namang napansin. O pagbibigay ng magandang balita, wala namang gasinong nagpapahalaga. Ngunit tayo po ay maliwanag na pinagbibilinan dahil nga tayo ang asin sa lupa. Kung ang asin nga ay walang lasa, ay ang gagawin. Magkakunta tayo sa kalamias na lahat. Para umasim-asim ang isda, kumbaga. Walang lasa eh. Hindi pag wala ng lasa yung asin eh. Nawala na yung tubig, hindi ko na yung sapal na. Itim na itim. Ano nga gagawin doon? Abuno pa hindi maaari. No, ay nilagay sa bagong bigat, patay. Walang kasaysayan. Kaya po ating samantalahin ang ipinagkaloob sa atin na tayo ay maging asin. At mayroon pa din pong habilin ng ating Panginoon Jesucristo. Kung sinabi sa lupa, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kung inyong alam ang kasaysayan, nung panahon noong gunawin ang dalawang bayan sa Middle East, kasi nga magandang syudad yung tinunaw lang ng Diyos. Ngayon, nung tumakas sila, yung asawa ni Lot, lumingon. At siya naging haliging asin. Isang asin na walang pakinabang. Ano po ang mensahe ng kasaysayan yun na sinasabi sa Hebreo 9:9 na isang talinhaga sa ating panahon ngayon? Nilingon niya yung parang nang hinayang
nang hinayang siya sa halip na pahalagahan niya yung utos ng Diyos na magpunta kayo sa gubat sa iyong ngipin. Isipin naman, ang baka may naiwanan kung magandang ref. So, aking Hilux, matutunaw lang sa bayan. Yun pong paglingon sa mga balakyot, yun po ang nagiging isa sa mga dahilan. Yun po ang isa sa bahagdan ng pag-ibig sa sanlibutan, yun. Paghihinayang sa mga bagay na material kumpara dun sa bagay na mga makabubuti sa ating espiritu o sa ating kaluluwa. Isang munting halimbawa kapag po nga ganitong araw na may nakupili na huwag nating kalimutan yung ating pagkakatipon. Magkakaroon tayo ng pamimili ngayon. Halimbawa, mayroong pupuntahan si Anang na kumbidahang kinakala nakapesan. May Buddha. Alam ko hindi may Buddha. May kasayahan. May punsyon. Kung mamimili ngayon, magsisintro ako na kulang naman dalala ng tenda, nakapupot, tampag, yata, tira-tira na ng tenda. Ay, dini, laureate, alam nga yung laureate, nag-ginap laureate, salitang Kastila na sagana. Mamimili ka ngayon. Ganon din po ang mensahe ng pagiging pangingimbulo ng asawa ni Lord. Kaya alalahanin ninyo yung nangyari sa kanya. Huwag natin pong tutularan yun. Na tayo ay maging asin na walang pakinabang. At gaya nga po nasabi ulit sa Kolosas 4, ang inyong pananalita naway laging may biyaya, pakikinabangan, at magkalasang asin. May lasa. Ay, meron namang mga salitang may lasa, hindi yung mga panunuya. Talagang may lasa ang salitang ako hindi na naparoon. Nakuha niya ibig sabihin. Dalawang bagay. Pero kung may lasa din at may biyaya, nakuha niyo yung kahulugan ng may biyaya yung hindi kayo makaroon at manggagawaan, kumbaga, magkakaroon ng pagkakaisa ang magkakapitbahay, magkakaroon ng harmonious relationship. At sa pamamagitan po lamang ng ating action, dahil action is speak louder than words. Sa pamamagitan po ng ating kilos, ng ating pakikisalamuha, tayo po ay nakapag-iibanghelyo ng hindi natin nalalaman. Ngunit mabigat po ang ating kinalalagyan ito sapagkat gaya ng sabi ng Panginoon sa Kristo na nasusulat, ang lahat ay aasnan sa asin. Ang lahat ay aasnan sa pamamagitan ng apoy. Salted. Iimbakin. Ang asin po ay imbakan para hindi mabulok yung pagkain inyong asnan. Ako, isang buo na eh. Nautik-utik pa kayo magapugita. Yung mga nagayat-gayat pa. Salted. Iimbakin sa apoy, sa pagsubok. At ang pagsubok po ay kung naibansiyan magkakasama. Individual, meron kang nararamdamang pagsubok sa iyong individual, meron kang may pagsubok na pangkalahatan, kasabay. At paano natin yung lalampasan? Unang-una, ang payo ng Apostol San Pablo, pagsipanalangin kayong walang patid, continuous prayer.
simple lang po ang panalangin, ang paghingi ng habag. Maliwanag po sinabi ng Panginoon sa Kristo, habag ang nais ko at hindi hain. Ang pagkilala sa Diyos higit sa mga handog na susunugin. Hosea 6:6. Dahil kapag po tayo kinahabagan ng Diyos, kung tayo may kasalanan, tayo patatawarin. Kung tayo ay nahihirapan, tayo ay tutulungan. Magsipanalangin, walang pati. Yun po ang payo ng Apostol San Pablo. Para malampasan yung mga pagsubok kasi hindi po nawawala yan. Pero nga lamang na kahit sinusubukan ay ulit. Pinupuli na, tinutuya na, nasak pa rin. That's my experience. Hindi ako... Tayo po sa ating sarili ang nakakaalam, yung ating damdamin. Kung paano patitigasin laban sa pagsubok at palalambutin para ibigay yung pagdamay. Gaya na sinasabi po ng kasulatan sa Deuteronomio, sinabi ng Panginoon, ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. Kapag ikaw ay suwain, alam naman ng Diyos yun, nakikita naman yan, nababasa sa ating puso. Susugatan ka. Para humingi ka ng habag sa Kanya at ikaw ay pagalingin. At pag ikaw ay magaling na, doon magiging magkakaroon ng buhay ang iyong pananampalatayang mas yayapong. Gaya ng sinasabi ng Panginoon sa Kristo na yung sa butil ng mustasa. Isang maliit na butil na tutubo yayapong. Pero ang lahat kong yan ay dapat nating isalalay lahat. Gaya na sinasabi ng Apostol San Pedro na ilagak natin lahat sa Kanya ang ating dalahin. Everything ating ilalagak. Bagamat binigyan tayo ng kaisipan na Kanyang wangis, na tayo may sariling pagpapasya, pero kailangan pa rin na tayo ay sumangguni. Pumasok kayo sa iyo silid, ipinit mo yung pinto, tumalangin ka sa iyong ama na nakakikita sa lihim, humingi ka ng magtanong ka. Para nasa buhay ko. Kahit sa anong paraan, nasasagot. Gaya ng lagi kong nabanggit ko nung nakaraan. Meron akong tatandaan ko yun parang high school pa ako. Hindi ko matandaan kung ano, basta meron akong isang bagay na meron na aksidente na yung kahangga namin na negari. Huwagat kay gamot. Pero iba naman yung ibang istorya nila. Parang siguro yung kanyang anak ay may nililikot, ay huwag lilikotin at gamot. Pero yung sabi niya, niya ay gamot, so yung hawak ko, gamot. So yun ang ginamit ko. Merong mga atin lamang pong babantayan ating, sabi nga, na pang-hosto, maging matalino tayong parang serpiente. Lahat ng ating naririnig, kinakailangan nating matitig. Dahil yan ay lasang asin. Kinakailangan nating makita ang kahulugan. Kung ano yung sinasabi. At ang ngipin ko, ganda din eh. May pulong-pulong doon, dalawang lasing. Kapag ka binunot mo yung kuwan, ay pabunot ko pala. That is all prophets, ang mga propeta ko'y ganyan. May nagbabag na guya.
yung nagpabag na guyang, isusulat na. Ito ang kahulugan, Israel. Guguluhin ka ng Assyria. Nag-away lang yung guyang. Si Propeta Oseas, nag-asawa ng Paganper. Isinulat. Ang kahulugan pala noon, ang Israel ay taksil, pero mahal na mahal pa rin ng Diyos. At hindi lamang po sa Israel yun, gaya nga ng sinabi sa Hebreo 9:9, yun ay talinhaga sa ating kapanahonan. So tayo yun. Huwag na tayo palaging magkasala. Andiyan ang Diyos. Handang magpatawad. Kung hihingi ka, hindi ka patatawarin, either. Hindi ka patatawarin ng Diyos pag hindi ka humingi. Hindi yun kukusap. Maliwanag ang sabi, humingi ka, at ikaw bibigyan. Kumato ka, at ikaw bubuksan. Pero pag basta ka nakagayaan, walang bubuksan iyo. Wala, mag-doorbell ka. Ganon din po sa Panginoon. Humingi tayo. Humingi tayo ng awa, at tayo kaawaan. Pag tayo ay kinaawaan, in generally, lahat ng ating kailangan ibibigay. Lahat ng ating kailangan kapaki-pakinabang, hindi lahat ng ating hinihingi dahil ng maliwanag po na sinabi ni Apostol Santiago, humihingi ka, gagamitin mo lang ng masakusaan. Hindi ka bibigyan. Mayroon pong turo ang Panginoon Jesucristo. Lagi nating nire-recite. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Now na, ibigay ng Diyos. Yung kakanin, hindi naman ibig sabihin yung kakanin yung pagkain lamang na literal. Kasama yun, pero yung pagkain natin sa araw-araw upang tayo mabuhay, upang tayo makaandun doon sa ating tinatahak patulong sa kanyang kalihan, yun ay ibibigay sa atin ngayon kapag ating hiningi. Katulad din po sa atin, din po isang halimbawa, kapag may nangangailangan ng tulong at meron tayong kakayahan, pag humingi ating bibigyan, pero pag hindi hunahingi, huwag kayo mag-focus. Mangyayari mo. Totoo yan. Mangyayari, masama pa kayo. Hindi naman ako ano iba, ako'y pinautang bago may hindi nga. Hindi na lang istante antay. Kung ano na niya, iniwanan na. Bago na kayo pagsisingilin. Hindi man ako niniwanan din. Pero kung naninigluhod, at antay, ito ang may ulam. Kung ano man miski, dadalawang kurit ako yung papautang. Bibigyan. Nagsabi, humingi ka at bibigyan. Kumato ka at bubuksan. Yun ang sabi. Wala pong nagpipresenta ng Diyos. Kahit ang Panginoon Jesucristo na sinugo ng Ama para ibigay, ang atin pong mga ninuno noon pa ay humihingi na ng isang manunubos. Panahon pa ni Abel, humingi na, naghandog na. Hanggang sa kinamulatan, pagdating ng nunong Noe, ganun din, nag-alay ng mga hayop na kinakailangan. Nagtika sila, hindi sila kumain ng tubo, nagtika sila, hindi sila kumain ng baboy dahil yun ang naging panata. Dahil nga meron silang hinihintay na darating. At tayo din sa ating kapanahonan ngayon, hinihintay naman natin yung pagbabalik. Hinihintay natin. Kaya nga tayo naghihintay, hindi tayo nahingi. Pero hindi yung husang babalik kung hindi natin hahanapin. Hinahangad natin, maaaring ay bumalik na kaintindihan. Hindi tayo nasa langit. Gitarahan tayo. Gaya ng illustration ng saksi ni Jehovah. Ika, mga drawing. Gitarahan meron meaning, Lord. That's an illustration. Ibig sabihin, payapa ang ating buhay. Yun nga lamang, maliwanag na sabi ng Panginoon sa Diyos. Hindi po sila dinadalangin alisin dito. Nawa sila dito.
iingatan naman tayo. Dahil nga mayroon tayong journey, mayroon tayong tinitrain tayo dito sa sanlibutan ito. Mahirap po ang maging isang mananampalataya, pero napakadali naman. Paano ko ito sabihin? Mahirap kung tayo ay mananatili doon sa ating damdamin. Unang-una ho, yung vanity. Yun po ang pinakapaboritong kasalanan ni Satanas. Vanita, pride. Yung unang-unang nating alisin sa ating sarili. Pagka ako'y tama, yung kinakailangan kami nga sinusunod, kinakailangan doon tayo lumaya. Pero lahat tayo meron nun. Isa naman ang nanguna. Pero kung magagawa natin, mapapractice natin sa ating pag-iisa. Dahil nga humihingi tayo ng tawad. Pero ang sabi na, tayo na rin naman ang nagsabi, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin. Ayun, kung ikaw ay tangiros, ayun Diyos tangiros din. Hindi sabi mo gayon. Pero kung ikaw ay bukas palad, ganun din ang Diyos. Dahil nasa ating nanay-sure. Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad. Nagpilin pa pa sapagkat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin. At ang pinakamakapangyarihan ko na bagay na magagawa natin para makamit yung kaligtasan, yung pinaka-way, yung pagpapatawad. Pero medyo mahirap nga sa ating, gaya nating mga nilalang, gaya nating mga tao. Napakahirap. Kaya nga po, ang lagi nang sinasabi na pag si panalangin, walang pati. Humingi ng habang, humingi ng gabay, anong tulungan mo ako. Doon sa ating panalangin na sinipi sa aklat ng mga awit. Bigyan mo ako ng malinis na puso, O Diyos. Kasi pag mayroon tayong naibigay sa atin yun, madali para sa atin na alayain na, ayun naman. Gaya ng sabi ng Panginoon sa Kristo, ang mapatawarin mo sila na may mga tanga. Ibig sabihin ng tanga, walang alam, hindi nila nalalaman. Kanilang ginagawa. Kaya hindi naman ang alam. Ako na bautisado, ako na Kristiyano, ako yung higit na nakakaalam kung kumbaga engineer ka. Ay grade 1 yung nagsasabi sa iyo ng mali patungkol sa geometry, halimbawa. Ay, anong gagawin mo? Doon na lang pitikin mo sa tainga. Patawarin mo siya. Hindi niya alam. Nurse ka. May nakikipagdebate sa iyo yung nakapag-training lang ng 6 na po sa caregiver. Akala may kung sino. Marami akong na-encounter niya sa military hospital kung nagtrabaho ka doon. Kung paano tuturukan, saan tuturukan. Nakakita lang ng sapig, ituturo kayo doon. Ako na medyo pilosopo eh. Basta sa malambot, doon mo turukan, magla sa mata. Hindi na mamamatay. So ano gagawin mo? Wala, hindi naman
lamang sa pagpapatawad, sa pababae natin sa salita, magiging malawak ang pasensya. Yung mahaba ang pasensya, kahit na maiksi ang height, mahaba ang pasensya. Okay na yun. At yun po ay nasa sa ating damdamin. Tayo pa rin po ang nakakaalam, gaya na sinasabi sa Roma 14:22 na ikaw na lamang at ang Diyos ang nakakaalam. Mapalad ng sinasang-ayunan ng kanyang bighi sa mga bagay na kanyang sinasang-ayunan. At pangalawa po ay itong ang ganito, itong paggagather. Kaya nga po ipinayong yung kalimutan para makapagpaalalahanan. Kasi pag isolated naman kayo, wala, iiral pa din yung ating pagiging egoismo. Yung pagiging self-centered na tinatawag. Ako lang ang mga yan. Ano? Kinakailangan mabalanse din po natin sa pamamagitan ng may maalala tayo. Kahit yung bawa kakain tayo, tapos ng Ebanghelyo. Yung sa simpleng conversation ng pagpupulong-pulong ninyo ng isang kapatid na mayroong ka maaalala kayo. Dapat nga pala ito. Kaya nga tayo, ang pagkakatipong ito ay ang motibo ay para mag-aralan at makapagpaalalahanan. Hindi naman po pwedeng sa GC. Para mapagaya tayo kay Pia Kayetan, hindi na kinumusta. Kinakailangan po yun. Una-una, yung simple pagpapaalalahanan. Pangalawa, pagpapaalalahanan sa pamamagitan ng pag-ibanghelyo. Pangatlo, pagpapaalalahanan na tayo pala ay mayroong tungkulin na dapat gampanan na kung mayroong dumating dito na dapat tayo makapag-demonstrate ng tanda na tayo ay bautisado, yung pagpapatong ng kamay, pagpapagaling ng may sakit. Yun po ay tanda. Yun po ang sign. Kapag wala ka nun, hindi ka po. Bautisado ko lang sa programa. Yung paggampan, may paalaala sa pamamagitan ng ating sabi natin, programa. Paglinggo na yung paglalapat ng kamay sa may sakit, yung pagtutulungan, hawak ng bandera, siya yung nagtatanggal pleto. Doon po pumapasok yung sinasabi sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto na magkaisa kayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Magkaisa kayo ng akala. Hindi ho yung pagboto na iisa yung boboto. Magkaisa tayo ng gampanin. Kasi lahat ko yun, halimbawa, mayroong naghahawak ng, halimbawa, doon nag-opera. Diba? Sa opera. May naghahawak. Ilan yan? Dami. Yung naghahawak ng bandera, may isang nag-chat-chat sa ulo, mayroong habang ang gabay ay nag-perform ng operasyon. So lahat yan, nagkakaisa. Ang focus ay doon sa pasyente. Wala naman sigurong mahihip sa ulo yung iniisip yung kanyang tinayaan sa lupa. That time, sa oras na yun, sa masama yung kahit yung mga simpleng ano tawag doon sa nagagawin passes na din. Kahit yung simpleng nagagawin na parang wala lang, pero ang isip pa rin noon ay doon pa rin sa pasyente. So, magkaisa kayo ng pag-iisip. Yun po ang sinabi ni Apostol San Pablo. So doon, naaalaala natin yung pagiging isang katawan natin.
na may iba't ibang langkap, katulad ng katawan natin, may kamay, may mata, may ilong, may bibig, dila. At lahat yan ay nagkakaisang bumubuo para sa ikauunlad ng organo ng katawan. Ganon din po tayo, may nagluluto, para maganapan natin yung isang araw na ito na tayo mismo ang gumiginhawa ang ating mga kaluluwa. Sapagkat nakagabay ang Panginoon sa atin, nakatingin kung ano yung ginagawa, kung ano yung function. At pag naghiwa-hiwalay tayo, nakatatakpan din sa ating isip. Mga ilang bagay na matatandaan natin na yan. Gumaling si kayo, nung ipitan, imiyamay, wala na. Nakuha niyo ibig ko sabihin. Yun po ang pinakamahalaga. Una, sa ating sarili, ating pag-iisa, yung pagpapatawad, pag-aalis ng pride. Kung tayo kinakailangan lumaya. Dahil mula ho pagkabata na magkaisip, mula 1 taon pataas, yan ho'y mayroon ng sariling ego, mayroon ng sariling hindi magpahiram ng pagilong. Ninako yung turumplo ng kalaro, tanggi. Hindi ka naman pride. Pamaibigay nila. Yan ay bilang mga bata, karanasan. Kahit na sa mga adulto, sa mga matatanda na, iniisot ng konti ang patuto. Karate. Hindi kaya nagpapanaga. Ay, itong sulay alam naman yan siyang naggawa. Pero kailangan pa barangay pa. Nakukuha niyo yung ibig sabihin. Marami yung gayaan, hindi naman tayo. Hindi kaya. Ayaw. Ibig sabihin, maraming gano'n. So yun ho'y likas bilang tao. Una-una, ang ating molde na pinaglagyan ng ating kaluluwa ay lupa. Ang ating nunong Adan ay ginawang lupa. Ginawa sa lupa. Made in Adama. So likas po yun. Sipin nyo naman. Si Adan naihiyata. Si Eva na may takaw na nakakain na nakapangain na ng saging. Kumuha pa na. Sokot man siya. Sabi naman ng serpent. Nung tanongin ng Diyos, hindi naman ako nag-ari. Ngayon din. Abay ngayon din umaming alay. Pasensya na kayo, Lord. Bay ka rin sarap naman. Kayo gumawa na rin bago. Ibabawal. Kung inyong pinakudan, hindi ako mapari. Patawad na. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Sa salita na yung sinalita ay hahatulan ka. Sa salita na yung sinalita ay magiging manang ka. Meron pa ako isang istorya. Ang parabola ng Panginoon sa Kristo. Mayroong hari, malis. Nag-iwan ng limang mana, 5 piso. Umalis, pagbalik, yung isa, Lord, Panginoon. Ito nung araw, Panginoon, ano ba yung Lord? Sa mga abo. Yung sa atin, may medyo pinamoderno, boss. Sa atin, boss. Alihong akin, ako nagnegosyo. Alihong akin, ako ay nagtinda. Tumupo. Yun ang mga istorya. Yung huli, sisisi mo kayo bangag. Ang gawin binaon. At baka mawala kung ako yun, hindi ako parurusahan ng Panginoon. Dahil sa salita. Maliwanag ang sabi niya Sa salita, na yung sinalita, hatulang ka. Sa salita, na yung sinalita, magiging mahal ka. Panginoon, ariho yung 5 piso, ay alam ko naman kung kay kuha, ganito gayang.
masama yung ugali ay ang ginawa, dinapaldo. Sabihin ako masama ugali. Ay ko sinabi, Panginoon, itinaguhot. Ako naman hindi maalam. Ay ako inyong kahabagan, ay itinaguhot. Sa pagmamahal ko sa inyo, ay ariho eh. Sinong Panginoon ang ay there na magagalit sa inyo? Baka kayo siya, yun na yan. At ano pa ang tiso pa. Kakaawa ka natin. Makukuha mo natin ang analogy doon sa sinabi ng Panginoon Hesus na patawarin mo sila sapagkat hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Dahil po doon sa sinalita ng alipin yun, ay di siya nakapag-aspara. Alam mo palang masama ang ugali ko, alam mo ako'y kurap doon sa iba't. Kung inilagay mo sa bangko higa, di kumikit, napakinabangit na. Ay kung sinabi nun ni Panginoon, ari po, sa pagmamahal ko ho sa inyo, akin hong iningatan, at hindi ho lamang ako maalam magnegosyo, hindi ho maalam maghanap buhay, ay ari mo ibinabalik ko sa inyo. Sana nakuha ninyo yung ibig ko sabihin. Iingatan din po natin. Kaya nga po lagi yan sabi, ang inyong salita ay magkarasang asin. At yung paghingi ng tawad ay nakapakabisa po niya. Kahit nga sa mga maglalako, hindi ka ng tawad. At pag yung pagtawad talagang ay bibigay hanggang sa puhunan na. Pero pag kayo medyo parang natawad dito, ay antikwas ang panit eh. Alam mo eh, ang piling ng kaya. Sa mahal ng gasolina ng pangkaan. Hindi ka. So, ganun din po sa ating pananampalataya, ganun din po ang ating paglapit sa Diyos. Kinakailangan po natin ng magpakumbaba. At ating po matatandaan, ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Ang nagpapakataas ay binabagsak. Ay paano ika nga ng matatandang ni Sura pa sa talo. Magaling sana kung hindi nababasa ng Diyos ang ating puso. Kaso nababasa. At doon din po nga lang umuuli doon sa pangunahin ng ating pride. Hindi na talaga, medyo mahirap pero napapractice po natin. Kahit nga sa mag-boyfriend, pride pa rin. Alam namang wala namang talagang relasyon ng kaibigan ay pilit. Pilit na manunumbat, pilit na susuatan. At lagi, halimbawa, nagkaroon ng separation. Ay di lahat ng masama pagpunta ko doon sa kayo, may kaibigan ako. Ang iwawawa kayo, ano ba si Ima naman yung gaya. Paraging totoo ang wala sa pagkakasundo. Wala yung pag-ibig. At doon pumapasok ko yung sinabi ni Apostol San Pablo kay San Timoteo, ang panahon ito'y tao ay magiging maibigin sa sarili. Sala yan. Alam mo nang ikaw ang sala, ay pilit nahahanap ng isusumbat. Alay, kaya naman ang lagi yan naman yun. Barik. Yan naman yun. Kaya ako hiniwalayan na. Ay kaya pala naman humiwalay yung rider iba, jowa na. Oh, ako yung ibig sabihin. Ay kung isabing alay, ako ayaw na diyan, ay paano ko gagawin? Hindi ayaw ko na. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Ay kaysa naman aking susumbatan.
Ang malungkot lamang ho, wala naman ho karakang na amin ang gayon. At Philip, na pag naghiwalay na ngayon, anong samang, lalo siya dinapuan, yung bawi, pag uwi mo sa inyo, anak ko, ay di pati yung mga kapatid, mga bayaw mo, mga tiyo, pag kinakita, baka yung taga, sa galit, ay hindi naman alam ang punot dulo. At karaniwan po sa mga tao ay ganoon. Nakikigalit, hindi naman alam ang pinagpulungan. At saka di problema ba? Problema ninyo yung dalawa. Problema ninyo. Yun po ang isa sa mga bagay na dapat nating alisin bilang mananampalataya. Paliwanag po ang sabi ng Apostol San Pablo, magkaisang kayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Na ituon ninyo ang inyong mga isip sa mga bagay na nasa itaas sa langit. So, ibig sabihin, yung mga makalangit na bagay na lamang ang ating, pag yun ang na-practice natin na nakatatak sa atin, hindi tayo karaka. O kung halimbawa nakapagsalita man, kumbaga tayo makakapagbulay-bulay, gaya nga na sinabi ng Apostol San Pablo ulit, na magalit ka pero huwag ka magkasala. Huwag lubugan ng araw ang yung galit. Ay mayroon namang, hindi. Nowhere, hanggang magpantay pa ako, hindi. Marami yung kayo. Meron ng mga lola. Hindi, yung lola ho natin, dahil ating minanay, tayo may mga ID na tayo eh. Yung generation na ating sinusundan. Marami yung gayon. Tumulog. Tinangatar-tar ko. Pagdating na magdala ang apo, Dine, kayo lumayas ng akin ko. Maraming gayon. Hindi ka. So, yun ho ay bahagi natin bilang tao dahil tayo nga ay made in Adama. Gawa tayo ang ating molde, ang ating pinagsuotan ay lupa. Kaya nga ho, tinalulunga at nawawala. Kaya nga sinabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma na humiibig yung buong nila, yung ating kaluluwa. Gusto na, at totoong buhay, gusto na hong umalis ng ating kaluluwa sa ating katawang ito at pumunta na sa kanyang pinanggalingan. Kaya lamang, may sarili itong tita. Mayroon itong, katulad sinasabi sa talinhaga, sa sinabi ng Panginoon sa Kristo, doon sa babaeng Samaritana, nagkaroon ka na ng 5 asawa, at ang kasama mo ngayon, 5 asawa, yung ating 5 senses. May sarili ho itong, may sariling function. Pag ho yung ating anos, yung ating pagdumi, ay aayaw. Kahit anong command, kahit pokpok ng tuhod, hindi, pero naroon na. Ang ating pananapihan naroon na. Meron ho sarili itong buhay. Kailangan bilang mananampalataya, ito ho yung nagdidikta sa ating puso. Kaya tayo nagkakaroon ng pride. Yung kinakailangan kaya yung ating panalangin lagi, Panginoon, kahabagan mo kami. Bigyan mo kami ng malinis na puso, O Diyos. Para yung malinis na puso, yun yung parang ilaw na, kasi yung ilaw ho, maliit lamang yan, kandila, maliit na lingas. Yung dilim ay malaki, pero naiitulak niya, na hanggat sa abot ng kanyang kapasidad, maliwanag. Ganun yun. Ganun din naman tayo, na bilang mananampalataya ay, hindi ho natin din kaya na alisin, kung tayo mismo, alisin yung ating pride. Wala akong kahit may mga ilang psychologists akong nakausap na yung
pagiging egoista ay likas. So hindi mo kaya talaga. So anong gagawin natin? Humingi tayo ng habag sa Diyos. Panginoon, ipinanganak mo na nga ako. Sinabi mo na, nilinis na, binanal na, tuloy-tuloy mo na naman. Narinig na eh. Ilagak natin ho sa Kanya lahat. Napaka medyo mahirap din naman yun dahil meron nga ho tayong sariling ilalagak, inariyan ang angkar, bukas dadating na. Paano lagak pa rin? Inisip eh. At hindi kaya makakaisip kayo ng hanggang sa hindi na maganda maisip. Mamayang ating gabi, sungkitin ko yung engine ko. Daling araw. Na ako kanya ibig sabihin, nakakaisip tayo ng hindi maganda sa ating kapwa at sa ating sarili dahil ng mga bagay na gano'n. Pero atin ang tatagal. Atin ang tatagal. Katulad ho nung nangyari doon sa babaeng balot. Isipin naman yun, inihulog niya yung kaisa-isang lepta. Yun ang isang lepta, abot niya yung bakul. Abot ninyo. Ako hindi ho eh. Masyado ho. Yung parang inabot niya, yung lapu-lapo. Sige, 1 sentimo yun. Bago maka-1 sentimo, 10 pera. 10 pa. Yung 1 perang yun. Yun na lang mga kanina. Ibinigay pa sa kanya. Marami naman ho mga halimbawa na ginawa ng ating mga ninuno una na makapagbibigay sa atin ng gabay. At marami din mga taga-bilid. Una, tayo mga asin bilang bautisado. So kinakailangan magkalasang asin ang ating mga sinasabi. Ating mga pananalita. At bilang mga anak ng Diyos na tumatawag ng Ama, patawarin mo kami, gaya ng papatawad natin. Ibigay po natin. Tayo naman ho nakakaalam kung ating pinatawad ng isa't isa. Tayo rin na nakakaalam kung yung ating pride ay ating isinusuko. Tayo rin po nakakaalam. At dahil po dyan, bilang mga bautisado ay tayo makapagbibigay ng mabuting halimbawa sa mga nasa labas at sa ating mga kapatiran. Sana po sa kaunti kong naibahagi ay nagkaroon kayo ng kaunting natuklasan na magagaling din sa kasulatan. Yan naman po at maraming salamat.